Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate kaya piliin nyo na lamang. Tingnan natin kung anong energy ng person mo. Pasensya na po kung marinig niyo yung aking hininga ha. Kasi meron akong sinus kaya nahihirapan din ako. Mahirap naman kung hindi ako hihinga. Diba? Kaya pasensya po talaga. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Thank you po. At dun sa nagmura sa akin. Dahil ng aking hininga. Ay pasensya naman. Eh kung gusto mo, takpan mo na lang yung tenga para di mo marinig ang aking hininga. Diba? May point din ako dun. Pero ganun pa man, sa mga willing makinig, ay maraming pong salamat. Talagang pagpalain kayo ng Diyos, okay? Tingnan natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Ano bang energy ng person mo sa mga nagtatanong ng kanilang mga person? Ano bang kanilang energy ngayon, okay? Give me the message. Anong energy ng person mo? Give me the message. Ayan. Ano to? Meron ditong 7 of Air. Reverse. Okay, reverse na naman. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ditong the Chariot upright. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ditong the World reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? The Wheel of Fortune reverse. Okay. Alam mo yung person mo, siya yung tipo ng tao na feeling ng tao na to hindi siya mapalad ngayon sa nangyayari sa kanya. Okay? Meron ditong distance, meron ditong malayo kayo sa isa't isa. Meron ditong yung isa nasa ibang bansa, yung isa nasa Pinas. Ganun ba ang energy nito? Kasi lumabas yung the world. Pwede rin sabihin ibang lahi. May pagka-difference sa inyong dalawa. Meron ako nakikita dito na hindi lumago, hindi nagkaroon ng pagpapatuloy na ugnayan, okay? Pwede ibang lahi, pwede rin Pilipino, kaya lang nasa ibang bansa. Itong tao na ito, the World reverse, sarado ang kanyang mindset kasi iba ang kanyang pananaw sa pananaw mo. Kaya kayong dalawa, hindi kayo magkasundo dito. Ito rin nararamdaman ko kasi meron ako nakikita ditong pusa. Pusa means, di ba, ang pusa malakas ang pakaramdam niyan. So, itong tao na ito, mahina yung kutob niya, mahina yung instinct niya. Kumbaga, sarado yung mindset niya. Okay, ito rin nararamdaman ko. Then, nakikitaan ko rin dito, wala tong makitang kaliwanagan. Maybe nagtalo kayo neto. Iba yung sinasabi mo, yung opinion mo, pero itong tao nito, iba din yung opinion nyo, kaya nagkaroon dito ng conflict, okay? Kaya itong tao nito, nakakaramdam to ng feeling loss, hindi mapalad sa sitwasyon. Feeling nito, kailangan ng lumayo, okay? Ito rin nararamdaman ko, kasi kung makikita mo dito, nakabuhol pa kayo eh. Pero dahil lumabas siya na naka-reverse, feeling nito na wala na siya mapanghawakan sa'yo. Hindi niya alam kung magpapatuloy ba siya o hindi. Kasi nakikita ko dito itong tao nito, nahihirapan siya sa sitwasyon. Maybe nahihirapan din siya makibagay sa'yo or pwede rin sabihin ikaw, nahihirapan ka makibagay dito. Kaya nakikitaan ko dito na, alam mo yon, yung parang mahirap yung sitwasyon. Ganon. Pwede rin sabihin kaya naging mahirap yung sitwasyon dahil sa kultura, or pwede rin sa lingwahe, mga ganun ba? Pero ganun pa man kung ito man ay Pilipino, nasa abroad, iba yung pananaw niya sa pananaw mo, kaya kayo may conflict, okay? Na hindi niya maintindihan kung ano yung pinupunto mo. Or pwede rin sabihin, hindi mo maintindihan kung anong pinupunto ng tao nito sa'yo, kung bakit hindi kayo magkasundo.
Pero ganun pa man ano, dahil lumabas si The Chariot, gusto nitong magbalanse kayong dalawa. Seven of Air reverse. Gusto nitong ayusin yung connection. Ito lang yung nararamdaman ko dito kasi nakalabas siya na naka-reverse. Yung tipo ba na maybe nag-iisip-isip na rin to or pwede rin sabihin na gusto nitong tanggalin yung nararamdaman niya. Kasi kung makikita mo dito, hinahabol siya ng problema or sabihin natin, nahihirapan din siya, hindi siya mabalanse. Okay? Kasi nakikitaan ng tao nito yung walang pagbabagong nagaganap sa buhay niya. Ganun. Pero ganun pa man, itong tao nito, may pagtungo to or pwede rin sabihin puntahan ka nito. Kung ikaw man yung nasa ibang bansa at ikaw ay umuwi ng Pilipinas, pupuntahan ka nito, okay? Kaya lang nakikitaan ko dito, dahil lumabas to, no? And then nagliliyab tong paro-paro. Wala pa rin tong pagbabago tong tao nito. Kumbaga, no? Lahat ng kaalaman niya, hindi nagbubunga or pwede rin sabihin ano, tingin mo dito sa tao nito matalino yung tipo na yung salita niya nakukuha ka sa mga words niya na napapabilib ka pero hindi naman yung ginagawa pag magkasama na kayo. Ganon, ito lang nararamdaman ko sa The Chariot. Maybe napagusto ka din dito kasi feeling mo matured pero nung nagsama kayo hindi naman pala. Ganon. Pero ganun pa man ano, nakikitaan ko rin nito na nakatuon pa rin to sa'yo. Okay? Gusto nitong mahiling yung sitwasyon or mahiling yung connection. Ganun yung nakikita ko dito. Pero nakikitaan ko rin dito, no? Meron kayong anak or pwede rin sabihin meron ditong bata. Pwedeng anak mo or anak niya, okay? Single mom, single dad, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Ayun. Tingnan pa natin. Ito lang yung nakikita ko yung Gemini, Aquarius, and Libra. Give me more information. Ano pang energy ng person mo? Ano yung gusto niyang mangyari? Give me more information. Ano yung gusto niyang mangyari? Give me the message. Meron ditong Nine of Pentacles upright. Then Death upright. Okay? Meron ako nakikita ka dito na Virgo, Capricorn, Taurus. Give me more information. Meron din ditong Gemini, Aquarius, and Libra reverse. Ano yung gusto mangyari ng person na to? Wheel of Fortune upright. Tignan mo. So, nangyayari sa kanya, no? Before, lumabas ang Wheel of Fortune reverse. Then, ito yung gusto niya mangyari. Wheel of Fortune upright. Yung maging mapalad ang connection yung dalawa. Kasi nakita ko dito nag-away kayo conflict, hindi kayo naging mapalad sa bawat isa. Pero ito ngayon, dumating siya sa Wheel of Fortune upright. Nag-iisip na to, okay? Nagkaroon to ng realization, or pwede rin sabihin na naging siyang mapalad kapag kasama ka, ganun ba? Or sabihin natin na gusto niya na magkaroon ng pagbabago. Yung tipo na papaisip ito na hindi pa ito yung tamang oras dito sa Wheel of Fortune reverse. Nung nag-aaway pa kayo, maybe may conflict kayo or komplikado yung sitwasyon nyo na hindi pa yung tamang oras para sa inyo. So ngayon itong tao na ito, gusto niya maging mapalad ka sa kanya. Yung tumama na ang oras para sa inyong dalawa. Ganun. Kasi itong tao na ito, sa panahon ngayon, ano, dito siya nakapokus sa kanyang pangkabuhayan. Ito na nakikita ko. Nagiging siyang mapalad sa kanyang trabaho. Pwede rin sabihin ano, na maganda yung kanyang kita. Kasi lumabas ang Nine of Pentacles. Abundance na to eh. Pero ganun pa man ano, kahit may abundance siya dito, nararamdaman ko dito nagkasala to sa'yo, okay? Nagkasala to, gusto nitong humingi ng tawad, gusto nitong magbigay ng mensahe sa'yo.
Gusto nito ng bagong simula sa inyong dalawa kasi nakikitaan niya ikaw ng transformation o malaking pagbabagong nagaganap sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ka ng tao nito na nakatuon ka sa pagbabago, transformation, sa healing mo, ganyan. Pero itong tao nito, gusto nitong maayos yung koneksyon. Gusto nito na maging okay kayong dalawa. Ito lang nafe-feel ko. Pero lumabas si Nine of Swords reverse. Hindi pa ito makakilo sa'yo, okay? Kasi naka-reverse pa siya eh. Hindi niya alam kung paano ka pupuntahan kasi meron ditong the world. So, ibig sabihin meron ditong nasa ibang bansa. Kaya itong tao na ito hindi makapunta sa'yo. Then, lumabas si the Wheel of Fortune. Naghihintay lang to ng tamang oras. Pero ito yung gusto niya mangyari. Maging mapalad yung connection, maging ayos kayong dalawa. Tingnan pa natin kung ano yung payo sa inyo. Give me the message. Ano yung payo para sa inyo? Ay, sorry. Ayan. Meron ditong message of love. So, magbibigay ito ng mensahe ng kanyang pag-ibig para sa'yo, okay? Pero ganun pa man ano, meron din ditong mga chismosang palaka sa inyong connection, ano? Pwedeng sabihin na meron nakasubaybay or may nakatingin sa connection na ito. Ito lang na-feel ko, meron ditong nilihim or meron ditong may lihim na nagmamatsyag sa inyo. Ganon. Kaya itong tao na ito hindi makabuelo, pero gusto nito magmensahe ng kanyang nararamdaman. Meron ditong 34 years old and 35 years old. Message of peace. So, di ba? Message of love, then kasunod message of peace. Peace, yan. Peace be with you. Message of peace. Yan. O, tala naman ako. Pasensya naman na. Message of peace. Peace, yan. Ibig sabihin, gusto nito na magkaroon kayo ng kapayapaan. Gusto niyang iparamdam yung pagmamahal niya. Gusto na kayo maging payapa yung communication, maging maayos na kayo, matanggal na yung conflict, maayos na lahat ng hidubaan nyo. Ito yung gusto niya, maging klaro, kasi meron ako nakikita ditong clear quartz. So, gusto nito maging klaro. Kung makikita mo dito, meron tong tinago sa'yo. So, ngayon, gusto niya nang iklaro yung mga nilihim niya sa'yo. Gusto niya maging tagumpay yung connection. Kung makikita mo yung buwan, di ba? May ulap. Meron tong nilihim. Or pwede rin sabihin, meron ditong lihim na nagmamatsyag sa inyo. Merong sumira. Ganun ba? Sa connection na to. Pero ganun pa man ano, itong lihim na ito lalabas. Tingnan pa natin. Give me more, ayan, ito. Learning. Okay, natuto na siya. Binigyan mo ito ng leksyon at natuto to. Ito lang nakikita ko. Parang kung makikita mo, no, nakaganon yung kamay, I swear, parang gusto niyang mangako sa'yo. May mga nilihim talaga to, pero gusto niya magtagumpay kayong dalawa. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong Aries, Taurus, Pisces. Then nakikita rin akong Cancer, Scorpio, Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Pwedeng ikaw to, o pwedeng person mo. Ito lang yung nakikita ko. Meron din ako nakitang Capricorn, Taurus, and Gemini. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron ka ditong repression. Okay? Kumbaga, nararamdaman ko dito na ipinagpapasuggest mo na lang to. Ito lang yung nakikita ko. Or kung ano man yung ibig sabihin ng repression, search nyo na lang. Kasi hindi ko alam ang meaning nito. Pero nararamdaman ko dito, no? Pinagpapasuggest mo na lang. Base sa nakikita ko sa larawan, ibinibigay mo na lang sa Diyos. Or pinagpapasuggest mo na lang ang lahat. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Kasi, kung makikita mo dito, meron kang hinihiling. Ito lang nararamdaman ko. Meron ditong mananampalataya. Give me more information. Children. Gusto nitong bumuo ng pamilya sa inyo, okay? Meron ditong involved na bata. Or pwede rin sabihin, no, single mother ka. Or yung person mo, meron kayong anak. Ito lang nararamdaman ko, merong bata.
Meron ditong 14. 14. And 5. Dahil nakikita ko, meron 22, 4. May 35 and 34. Maybe importante sa yung numero na to. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Or pwede rin sabihin, gusto nito magkaanak sa'yo. Okay? Yan yung nararamdaman ko. Meron ditong forgiveness. Hihingi siya ng tawad. 19. Meron 19. Maybe, pag uwi mo, no? May 19. Respect. Okay? Ire-respeto ka na nito. Pero nararamdaman ko, no? Yung tipo bang malaki na yung respeto mo sa sarili mo, iniingatan mo na yung sarili mo, saka to darating na parang kabuti. Okay, ito yung nararamdaman ko. Give me more information. Message of forgiveness. Talagang lumabas. Kita mo naman, no? Dalawang beses na lumabas. Forgiveness. May hihingi talaga ng tawad sa'yo. Matindi ang ginawa sa'yo, no? Message of warning. Pero may babala pa rin, ano? Kaya, kahit lumapit siya sa'yo, tingnan mo pa rin talaga yung motibo ng tao nito, okay? Kasi meron pa rin warning. Huwag ka madaling magpasakay sa kanya. Patawarin mo, pero binibigyan ka pa rin babala dito kung tatanggapin mo o hindi. Ito lang yung nakikita ko dito. Pero ganun pa man, tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me more information. Kasi mayroong warning. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron ditong 33 years old. 19. Familiar. Listen and learn. Kumbaga, no, warning, listen and learn. Makinig ka sa sasabihin niya. Then, syempre, pakiramdaman mo din, pag-aralan mo yung mga sinasabi niya. Kasi familiar ka na sa kanya kaya kilala mo talaga ang kanyang kinikilos, kilala mo na yung pag-uugali niya. Mapifeel mo yan kung meron bang nagbago sa tao nito. Kasi familiar ka na dito Give me more information. May warning ha, may warning. Balsamic moon. Things come and go. Surrender to the universe. So, lahat ng bagay na nadating at nawawala. Kaya, pag nahihirapan ka na, isurrender kay God. Parang dito na ipagpasa Diyos mo na lang. Give me more information. Ano pa yung mensahe parating sa'yo? Last, give me the message and mensahe. Celine, bring a light into somebody's dark sky. So, nafe-feel ko, no? Maybe kailangan mo din ditong sabihin yung opinion mo dito sa tao nito, kung ano yung point mo. Kasi nakikitaan ko dito na nagbibigay ka din ng kaliwanagan sa ibang tao. So, ibig sabihin, hindi din maintindihan ng person mo yung point mo. Kaya, ngayon, pag nagkausap kayo, sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin dito sa tao nito. Nang sa ganun magkaroon dito ng kaliwanagan. Kung ano man yung mga dark side or mga masasakit na nangyari sa inyo, magkapatawaran na. Pero ganun pa man pag-aralan mo mabuti ang kanyang mga sasabihin sa'yo dahil mas kilala mo siya. Okay? Ayun lang yung mensahe dito. Meron ditong bottom of the deck sign. May mga sign ka makikita dito. Kung naghahanap ka ng mga sinyales at meron ka makikitang sign or clue para rito. Okay? Ito lang napipil ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.